Si Tuka ay isang loser at may masagwang pagmumukha na namumuhay bilang magsasaka sa kanyang maliit at kaawa-awang nayon. Labis niyang minamahal ang kanyang munting taniman ng labanos at inaalagaan niya ito ng husto. Ganun na lamang ang pagpapahalaga niya sa mga ito na nagdala pa siya ng itim na medyas, sakali mang kailanganin ng karagdagang proteksyon ng kanyang mga labanos. Sa paningin ni Tuka, ang kanyang mga labanos ay kawangis ng magaganda at maayos na hugis ng mga binti, at ito'y kanyang lubos na pinahahalagahan. Nang si Tuka ay abalang binibihisan ang kanyang mga labanos ng medyas, dumating ang kanyang kababata na si Yuna at nagtaka sa kanyang ginagawa. Inamin ni Tuka na nilalagyan niya ng medyas ang kanyang mga labanos dahil nakikita niya ang mga ito bilang maganda at makapal, katulad ng gusto niya. Tinuro naman ni Yuna na ang mga taong kaedad nila, katulad ni Sayon, ay abala sa pagiging bayani at pagprotekta sa mundo. Si Sayon ay ang alamat na bayani, na nagligtas sa nayon mula sa mga demonyo na lumabas mula sa pintuan ng impyerno 3 buwan na ang nakalilipas. Nagawa ni Sayon na isara ang pintuan, ngunit hindi ito tuluyang naisara, at ngayon ay muling inaatake ng mga demonyo. Gusto ni Yuna na itigil na ni Tuka ang pagiging kaawa-awang loser at maging katulad ni Sayon, isang tunay na bayani. Nais ni Yuna na tumulong si Tuka sa paglaban sa mga demonyong umaatake sa nayon. Ngunit mas pinili ni Tuka na alagaan ang kanyang taniman ng labanos dahil nakakahanap siya ng ginhawa at kaligtasan sa kagandahan nito. Napansin ni Tuka ang perpektong mga binti ni Yuna at hindi niya napigilan ang sarili na lapitan ito at lagyan ng medyas. Inirereklamo ni Yuna na nanganganib ang mundo at may mga demonyong nagwawala habang siya ay abala sa kanyang walang kwentang gawain. Ngunit, iginiit ni Tuka na handa na siya, ipinakita niya kay Yuna ang bitag na ginawa niya para sa anumang demonyong maaaring dumating. Nang aalis na sana si Yuna dahil sa inis kay Tuka, biglang lumitaw ang isang malaking demonyo. Inatake nito at direktang tinungo si Yuna, nagkaroon ng ideya si Tuka na ilihis ang halimaw patungo sa malaking bitag na kanyang inihanda. Sinimulan niyang ihawin ang ilang karne malapit sa bitag upang akitin ang atensyon ng halimaw. Gayunpaman, hindi pinansin ng demonyo ang walang kwentang pagsisikap ni Tuka, at ipinagpatuloy ang pag-atake kay Yuna. Nang nasa malubhang panganib na si Yuna, isang malakas na atake ang biglang lumitaw mula sa kawalan at tinalo ang malaking halimaw. Ito ay walang iba kundi ang bayani, si Sayon. Si Sayon ang nagsil ng Hell's Gate 3 taon na ang nakalilipas at bumalik ngayon upang protektahan ang kanyang bayang sinilangan. Palagi nang hinahangaan at iniidolo ni Yuna si Sayon. Lalo na noong iligtas niya ang kanyang buhay sa nakaraang pag-atake ng mga demonyo. Hindi niya napigil ang maglandi dito, nakaramdam ng matinding selos at pagtataksil si Tuka, na matagal ng lihim na nagmamahal kay Yuna. Para kay Yuna, isa lamang siyang kakaiba at maliit na kapatid na nahuhumaling sa labanos, samantalang itinuturing niya si Sayon bilang kanyang matapang at makisig na kabalyero. Nagpahayag ng saloobin si Tuka, ngunit agad siyang pinagtawanan at inihambing ni Yuna kay Sayon, tinuligsa bilang mahina at walang kwenta. Lalo pang tumindi ang pagseselos at kalungkutan ni Tuka. Bigla namang may narinig silang malakas na ugong na ikinagulat ng lahat. Ang tiyan pala ni Sayon ang kumakalam dahil sa gutom. Sinamantala ni Yuna ang pagkakataon upang anyayahan si Sayon sa kanyang bahay para sa isang salo-salo. Ngunit naamoy ni Sayon ang inihaw na karne na ginamit ni Tuka bilang pain sa kanyang bitag. Sa huli, ang bayaning si Sayon ay naging biktima ng bitag ng isa pang itinuturing na loser. Siya ay natuhag sa matalas na mga kawayan at agad na namatay. Nagalit ang mga taga-nayon at iginiit na dapat managot si Tuka sa pagkamatay ni Sayon. Gamit ang kanyang tusong kakayahan, kumbinsido ni Tuka ang mga taga-nayon na hindi maniniwala ang sinuman na ang isang bayaning katulad ni Sayon ay mamamatay sa isang bitag. Inilayo niya ang sisi sa mga taga-nayon, ipinahiwatig na sila ang nagtulak kay Sayon na iwan ang nayon at iligtas ang mundo. Kinagabihan, inilibing ng mga taga-nayon si Sayon upang itago ang kanilang pagkakasangkot sa kanyang kamatayan. Kinabukasan, nagising si Tuka at nagulat nang makita niya sa salamin hindi ang sariling mukha kundi ang mukha ni Sayon. Nagtungo siya sa bahay ni Yuna upang humingi ng paliwanag. Nagulat si Yuna nang makita ang tila buhay na muli na bayani. Nagdesisyon si Tuka na gamitin ang sitwasyong ito upang makuha ang puso ni Yuna. Pinapasok siya ni Yuna sa bahay, ngunit, ang labis na pagkahumaling ni Yuna kay Sayon ay nagdulot ng inis kay Tuka at hindi niya ito matiis. Nainis din si Yuna at aksidenteng nahampas si Tuka sa ulo gamit ang walles, na nagresulta sa pagkakatanggal ng isa niyang mata. Naniniwala si Yuna na siya ay isang halimaw, kinailangan ni Tuka na ipaliwanag at kumbinsihin si Yuna na siya ay si Tuka, hindi si Sayon, ang bayaning itinuturing na loser.
Ibinahagi ni Tuka ang kanilang mga lihim na alaala upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, at sa wakas ay naniwala si Yuna. Narinig nila ang isang mahiwagang tunog at natagpuan nila ang isang batang babae na nagngangalang Anri, na nahulog sa bitag katulad ng bitag na kumitil sa buhay ni Sayon. Ipinaliwanag ni Anri na ginamit niya ang mahika upang baguhin ang anyo ni Tuka at gawin siyang Sayon sa pamamagitan ng necromancy. Pinili niya si Tuka upang maging bagong bayani, at ang kanyang katawan ay inilagay sa isang gumagalaw na kabaong. Binalaan ni Anri na ibubunyag niya ang nangyari kay Sayon at ipapapatay si Tuka kung hindi siya pumayag na maging bayani. Dahil sa takot sa kanyang buhay, tinanggap ni Tuka ang kanyang bagong tadhana at nagmakaawa kay Anri para sa gabay. Hiniling ni Anri kay Tuka na tanggapin ang misyon na maging susunod na bayani, selyuhan ang mga pintuan ng impyerno, at talunin ang mga demonyo. Si Tuka, natakot mamatay, ay pumayag sa misyon at hiniling kay Anri na samahan siya. Nais din ni Yuna na maging isang mangkukulam at sumali rin siya. Ang tatlo sa kanila ay nagtungo sa lungsod upang maghanda para sa kanilang pakikipagsapalaran. Namili sila ng mga sandata, at nagawang makipagtawaran ni Tuka ng magandang presyo para kay Yuna. Pagkatapos ay naghahanap sila ng pagkain at matutuluyan gamit ang reputasyon ni Sayon, ngunit kalaunan ay nagpasya silang maghanap ng trabaho sa guild upang kumita ng pera. Nagpunta sina Yuna at Anri sa guild upang maghanap ng trabaho. Iniwan si Tuka kasama ang dalawang kapatid na babae. Napansin ng mga kapatid na may kakaiba sa anyo ni Tuka at tumawag sila ng isang lalaki upang subukin siya. Hinamon ng lalaki si Tuka sa isang duelo, na hindi matanggihan ni Tuka dahil ito ay isang pangakong ginawa ni Sayon. Sa simula, mabilis at iniiwasan ni Tuka ang mga atake ng lalaki, ngunit nang subukan niyang gumanti, lumabas na peke ang kanyang espada. Sinuntok siya ng lalaki, na nagdulot ng pagkawala ng isa niyang mata. Napagtanto ng lahat na siya ay peking bayani, natagpuan ni Yuna at Anri ang isang trabaho na nagbabayad ng 300,000. Nakita sila ni Kyle, na dati ring kasama sa grupo ni Sayon. Akala nila ay mabuting kasama siya, ngunit lumalabas na mas interesado siya sa itsura at katawan ni Yuna. Bumalik sa bayan, si Tuka ay nakagapos at malapit ng bitiyin ng firing squad dahil sa pagpapanggap at posibleng pananakit sa tunay na bayani. Bigla, dumating si Kyle, kasama sina Anri at Yuna, sa pinangyarihan. Matapos makinig sa paliwanag ni Anri tungkol sa sitwasyon, ginamit ni Kyle ang kanyang espada upang palayain si Tuka. Pagkatapos ay inabot niya kay Tuka ang Holy Sword, ang parehong espada na ginamit ni Sayon sa kanyang naunang misyon na selyuhan ang mga pintuan ng impyerno. Sinabi ni Kyle kay Tuka na isipin ang espada bilang isang higanting espada, at sa gulat ng lahat, agad itong lumaki, na nagdulot sa kanila upang maniwala na si Tuka ang tunay na bayani. Napagpasyahan nilang hindi ituloy ang pagtapos sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagsagip, bumalik silang lahat sa kanilang inn at nadiskubre na masyadong mahina ang mahikal na kapangyarihan ni Tuka upang makontrol ang espada. Ang mana ni Tuka ay katumbas ng isang bata sa unang antas. Imungkahi ni Kyle na maging bayani si Tuka, ngunit nag-alinlangan si Anri, dahil pinaniniwalaan na ang isang bayani ay dapat na angkop sa tungkulin. Nagbanta si Kyle na patapusin niya si Tuka kung hindi pumayag si Anri, ipinaliwanag na maaari niyang tapusin si Tuka sa dalawang paraan. Sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang ulo, kung saan nakalagak ang kanyang kamalayan, o sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang orihinal na katawan, na nakalagak sa kabaong na dala-dala ni Anri. Nag-alinlangan si Anri, ngunit binawi ni Kyle ang kanyang banta nang makita ang kanyang determinasyon. Nagpasya siyang tulungan si Tuka na talunin ang mga demonyo at selyuhan ang mga pintuan ng impyerno ng Minsanen. Nang gabing iyon, natulog si Tuka, nagtitiwala kina Anri at Kyle na ililigtas ang mundo kasama siya, alam na hindi niya haharapin mag-isa ang mga demonyo. Gayunpaman, nagkaroon siya ng pangalawang isip at napagtanto na maaari niyang mawala ang kanyang buhay sa proseso. Nagpasya siyang pumasok ng palihim sa kwarto ni Anri at Yuna habang sila'y natutulog upang kunin ang mobile coffin na naglalaman ng kanyang orihinal na katawan. Nang makita niya ang maliit na kabaong sa dibdib ni Anri, hindi niya napigilan ang sarili sa pagkakita sa labanos ni Yuna. Nang walang masyadong pag-iisip, nilagyan niya ito ng medyas, isang lihim na pagnanasa na matagal na niyang tinatago. Matapos niyang gawin ito, umalis siya sa kwarto, pakiramdam na isa siyang kaawa-awang loser. Ngunit pagkalabas niya, pumasok si Kyle sa kwarto, umupo sa ibabaw ni Anri, at matamang tinitigan ang mobile coffin. Mukhang nais ni Kyle na puksain si Tuka upang kunin ang katawan ng bayani para sa kanyang sarili. Gayunpaman,
Nang tangkaing tusukin ni Kyle ang mobile coffin gamit ang isang kutsilyo, nag-aktibo ito ng proteksyon na mahika na nagtulak sa kanya palabas ng kwarto. Mabilis na tumakas si Kyle sa pinangyarihan bago magising sina Yuna at Anri. Nagtataka si Yuna sa kakaibang pangyayari at agad na tumakbo patungo sa kwarto ni Tuka. Kinabukasan, nagtungo ang grupo ng bayani sa kagubatan upang labanan ang mga demonyo. Ramdam pa rin ni Tuka ang epekto ng parusa ni Yuna. Inangkin ni Tuka na may ibang nagtangkang magnakaw ng kabaong ni Anri noong nakaraang gabi. Iginiit niyang pumasok lamang siya sa kwarto para lagyan ng medyas ang labanos ni Yuna. Pumayag si Kyle na imbestigahan ang panghihimasok pagkatapos ng kanilang misyon. Hinala ni Tuka si Kyle ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang mga agam-agam dahil malakas si Kyle. Hindi mapakali si Tuka at nais niyang manatili si Anri sa kanyang tabi. Ayaw niyang mag-isa kasama si Kyle, nakarating sila sa isang malaking kastilyo kung saan inatake ng lumilipad na halimaw ang grupo at iba pang mandirigma na nasa parehong misyon. Ginamit ng halimaw ang mahika upang mag-teleport at pahinain ang ilang miyembro, na ikinatakot ng lahat. Tumakas ang ilang mandirigma, kasama si Tuka, papasok sa kagubatan, ngunit hinarang sila ng halimaw. Nagawang bala ni Tuka ang kanyang grupo tungkol sa mahika ng halimaw bago ito harapin ng direkta. Gumamit ang halimaw ng malakas na talon papunta sa kalangitan at lumikha ng isang malaking bilog ng mahika, ngunit ginamit ni Kyle ang kanyang espada upang talunin ito. Upang patunayan ang kanilang tagumpay, kailangan nilang kunin ang puso ng halimaw, isang mahikang kristal. Balak ibigay ni Kyle ito kay Yuna, ngunit inangkin ito ni Tuka bilang gantimpala niya sa pagbabala tungkol sa bilog ng mahika ng halimaw. Gayunpaman, nakaharap nila ang isang hukbo ng mga demonyo sa halip na isang halimaw. Sinubukan ni Tuka na magpanggap bilang bayani at pangunahan sila papasok sa kastilyo upang makatakas. Ginamit ni Anri ang kanyang mahika upang kontrolin ang mga skeleton upang labanan ang mga demonyo, pinapalakas ang mga ito gamit ang mahikang kristal. Kailangan ni Kyle na tulungan si Anri, dahil ang patuloy na paggamit ng kanyang kapangyarihan ay nagpapahina sa kanyang mana. Gayunpaman, nawalan ng isang braso si Tuka dahil sa lason mula sa mga demonyo, habang si Yuna naman ay nawalan ng damit nang targetan siya ng mga halimaw gamit ang lason. Nahiya si Yuna at mabilis na nagtago sa likod ng isang bato nang mawala ang kanyang mga damit. Dali-daling lumapit si Tuka at sinabing mayroon siyang ekstrang damit para sa kanya, ngunit ito pala ay isang napakaliit na swimsuit. Napilitan si Yuna na isuot ito, bigla, natagpuan sila ng demonyong naglagay sa kanila ng lason. Si Tuka, na ngayon ay kayang kontrolin ang Holy Sword, ay ginamit ito upang pigilan ang halimaw. Inutusan niya si Yuna na talunin ito, gayunpaman, nagbitaw ng hindi angkop na mga komento ang halimaw, na tumugon sa mga pagnanasa ni Tuka, kaya hiniling niya kay Yuna na itigil ito. Ginamit ni Yuna ang mahikang kristal upang dagdagan ang kanyang mana at labis-labis na lakas upang atikihin ang halimaw, na nagpadala kay Tuka sa paglipad. Lumitaw si Kyle at ibinagsak si Yuna, nais niyang kunin ang katawan ng bayani. Pinalumpo niya si Tuka gamit ang isang mahikal na sumpa na hugis espada. Nagtangka siyang tapusin si Tuka, ngunit nagising si Yuna at ipinadala si Kyle sa paglipad gamit ang kanyang lakas. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Kyle na maaari niyang talunin ang tatlo. Sinubukan niyang makipagkasundo kay Anri upang makuha ang katawan ni Sion. Tumanggi siya, at nagpasya si Kyle na ibunyag na ang angka ng necromancer ni Anri ay talagang mga demonyo na may mahikang kristal sa halip na puso. Sa kabila ng pagkabigla, nagpasya silang balewalain ang kwento. Sinubukan ng grupo na tumakas mula kay Kyle at ginamit ni Tuka ang espada upang lumikha ng peking pader. Tinanong niya kung si Anri ba ay tunay na demonyo, kinumpirma ni Anri na ang kanyang angka ng necromancer ay mga demonyo na nakakulong sa likod ng mga pintuan ng impyerno. Ipinaliwanag ni Anri na ang kanyang angkan ay nakatakas sa mundo ng mga tao 3 taon na ang nakalilipas, ngunit sila ay inusig. Nakilala niya si Sion noong panahong iyon, at siya lamang ang tanging taong itinuring siya bilang isang tao. Sinabi niya kay Tuka na tapusin siya kung hindi siya naniniwala sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Tuka dahil naniniwala siya na maaaring lumaki si Anri at maging uri ng babae na gusto niya. Ngunit, natagpuan pa rin sila ni Kyle sa isang tulay. Sinubukan ni Tuka na lokohin siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng Holy Sword. Inabot ni Kyle ang espada, ngunit nalaman niyang peke ito. Ang tunay na espada ay nakatago, at inihayag ni Tuka ang isang bitag na naging sanhi ng pagkahulog ni Kyle sa ilog. Ipinagmamalaki ang kanyang pandaraya, bumalik sina Tuka, Anri, at Yuna sa kabisera dala ang maraming mahikang kristal upang bayaran ang kanilang mga utang.
10 araw na mula nang umalis sila sa nayon upang isara ang mga pintuan ng impyerno, ngunit mayroon silang ilang problema. Sila ay walang pera at ang kanilang mga nakaraang pakikipagsapalaran ay hamina sa katawan ni Tuka hanggang sa siya ay naging tuyong skeleton. Imungkahi ni Tuka na ilipat ang kanyang kaluluwa pabalik sa kanyang orihinal na katawan habang hinahayaan nilang magpagaling ang katawan ni Sion, at pagkatapos ay babalik siya kapag malusog na si Sion. Tinanggihan ni Anri ang ideyang ito, dahil magdudulot ito ng higit na pinsala kay Tuka kaysa kay Sion. Nakaisip si Tuka ng plan B, ginamit niya ang mga makukulay na katas ng berry upang pinturahan ang mukha sa isang maskara na ginawa niya. Gamit ang maskara, bumisita siya sa hari, nagpanggap na si Sion, at humingi ng bayad para sa kanyang kabayanihan. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng hari na ang tunay na Sion ay tumanggi sa gantimpala 3 taon na ang nakakaraan at kilala sa kanyang pagpapakumbaba. Sa halip, may ibang panukala ang hari, binunot niya ang kanyang espada habang sinasabi kay Tuka na pakasalan ang prinsesa. Hindi nais ni Tuka na ipagsapalaran ang pagtanggi sa alok ng hari at pumayag na pakasalan si Marguerite upang iwasan ang galit ng hari. Ang plano niya ay iligtas ang mundo sa lalong madaling panahon kapag mayroon na siyang sapat na pera. Gayunpaman, wala pa siyang nililigtas, lalo na ang mundo. Mas interesado siya sa pakikipag-date kay Marguerite, na inaasahan niyang nakakatakot tulad ng kanyang amang Gorilya. Sa kanyang sorpresa, nakakabighani ang kagandahan ni Marguerite. Nagtaka si Tuka kung mayroon siyang mga hita tulad ni Yuna. Dahil mask festival sa lungsod sa loob ng 2 araw, nais ni Marguerite na samahan siya ni Tuka. Pumayag siya, napagtanto na hindi niya kailangan ng maskara dahil sa kanyang kakaibang mukha. Samantala, sina Yuna at Anri ay nasa labas nang mahulog ang maskara ni Anri dahil sa isang lalaking may berdeng buhok na nagngangalang Dr. Leland. Sa loob ng opisina, tinanggap sila ni Leland na may tsaa at ipinaliwanag na kinikilala niya ang kakayahan ni Anri bilang isang necromancer, ngunit hindi siya nagtatangi laban sa kanya tulad ng iba sa kabisera. Nag-alok siyang tulungan si Anri at nagbigay pa ng Soma drops upang dagdagan ang kanilang mana. Bagamat mahal ang mga ito, hindi kayang bayaran ni Yuna at Anri ang mga ito, kaya iminungkahi ni Leland na lumahok sila sa pangangaso ng demonyo. Upang lalo silang matulungan, hiniling ni Leland na suriin ang katawan ni Anri para sa pananaliksik, na unay ikinabahala ni Yuna. Gayunpaman, nalaman niya na ito ay para sa medikal na pananaliksik at hindi isang bagay na hindi nararapat. Samantala, sa kwarto ni Marguerite, nagulat si Tuka nang ubusin niya ang napakaraming pagkain sa loob ng ilang segundo at pakiramdam pa rin niyang gutom, sa huli ay bumagsak sa sahig. Sa labas ng lungsod, naghihanda ang lahat para sa pangangaso ng halimaw bilang bahagi ng pista. Isa sa 4 na kabalyero, si Ciruela, na kilala sa kanyang pilak na buhok at mga teknik sa espada, ay nagpakita ng kanyang kakayahan na talunin ang mga higanteng halimaw ng madali. Hindi makapagpatuloy sina Yuna at Anri sa pangangaso ng mga demonyo na may kasamang kasing husay ni Ciruela. Nag-alok sina Colin at Niegan na tulungan sina Yuna at Anri na makarating sa gilid ng bundok kung saan nagtitipon ang mga demonyo. Ginamit ni Anri ang isang mahikang bato upang pansamantalang pahinain ang mga halimaw, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi ang mga ito at dinakip sina Yuna at Anri. Lumitaw ang isa pang lalaki mula sa kagubatan. Ibinunyag na niloko ni Colin at Niegan sina Yuna at Anri, na nagdulot ng kanilang pagkakadakip. Samantala, pinanood ni Tuka si Marguerite na kumakain ng masarap pagkatapos ng kanyang pagkahimatay. Binigyan si Marguerite ng isang bote ng Soma drop upang maibalik ang kanyang lakas, ngunit patuloy siyang kumain at tumaba. Napansin ni Tuka ang pagiging mabilog ni Marguerite, at hindi niya maiwasang humanga sa kanyang mga hita. Bahagyang nahiya si Marguerite ngunit natuwa rin sa mga papuri ni Tuka. Pagkatapos nilang kumain, dinala ni Marguerite si Tuka sa kanyang kwarto sa kastilyo, at umalis siya kasama si Isaac. Nagsimulang mag-alala si Tuka para kina Yuna at umalis upang hanapin sila. Napunta siya sa bahay ampunan kung saan inaalagaan ni Dr. Leland ang kalagayan ni Marguerite. Pagkaalis nila, pumasok si Dr. Leland sa isang lihim na kwarto. Isinuot niya ang isang maskara at lumapit sa isang babae, na lumalabas na si Yuna. Ibinunyag ni Leland ang kanyang masamang plano, na kinabibilangan ng pagdakip sa mga tao, pagbabalat sa kanila, at paggamit ng necromancy upang buhayin silang muli bilang mga skeleton, lahat ay sa ngalan ng pagpapalugod sa mga demonyo. Nais ni Yuna na pigilan ang plano ni Leland, ngunit nag-aalangan siya sa kapangyarihan ng kanyang pulang buhok na demonyo. Nagpasya siyang maghintay para sa tamang sandali upang kumilos. Sa kabilang banda, si Tuka ay sabik sa kanyang date kay Marguerite sa pista.
Sumali si Tuka sa isang laro kung saan binabaril ng mga tao ang mga mansana sa ibabaw ng ulo ng iba gamit ang mga pana. Mahusay na tinamaan ni Marguerite ang isang mansanas gamit ang kanyang pana. Gayunpaman, may kakaibang nangyari, sa loob ng 3 segundo, nawala ang lahat ng mansanas sa tiyan ni Marguerite, at bumalik siya sa kanyang mabilog na estado. Ang pagiging mabilog ni Marguerite ay resulta ng kanyang pagsasanay sa baril at pana, sa pag-asang babalik ang tunay na bayani at hihilingin ang kanyang kamay sa pagpapakasal. Sa tulong ni Isaac, naging mahusay si Marguerite sa parehong sandata, ngunit ang matinding pagsasanay ay ubos sa kanyang mana, na nagdulot sa kanya ng patuloy na gutom. Upang makayanan ito, kailangan niya ng malalaking dami ng pagkain at somedrops. Sa kabila ng pagkontrol sa kanyang kondisyon, naniniwala siyang karapat-dapat siya sa bayani. Habang nag-uusap si Tuka at Marguerite, naalala niya ang panonood ng mga paputok kasama ang tunay na bayani, si Sion, 3 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hindi totoong bayani si Tuka at hindi niya naaalala na ikinagulat ni Marguerite. Napansin ni Isaac at si Ruela, na lihim na sumusunod sa kanila, ang pagkabahala ni Marguerite. Nakilala ni si Rula ang pagsasanay ni Tuka sa necromancy at idineklara na wala na ang tunay na bayani, na ikinatakot ni Marguerite. Inusisa si Tuka, at sa pagtatangkang iligtas ang sarili, inamin niyang namatay ang tunay na bayani habang hinahabol ang barbecue at nahulog sa isang hukay. Kahit na totoo, mahirap itong paniwalaan, kinumpirma ito ni si Ruela, at parehong hinatulan ni Isaac at si Ruela si Tuka ng kamatayan dahil sa kanyang papel sa pagkamatay ng bayani. Nang sila'y lumingon, wala na si Marguerite, labis na nabigla, tumakbo siya sa mga kalye, kung saan nakatagpo niya si Dr. Leland, na nagpanggap na tutulungan siya. Gayunpaman, inatake ng mga demonyo ang lungsod, na nag-udyok kina si Ruela at Isaac na harapin ang banta. Sinamantala ni Tuka ang pagkakataon upang tumakas, tinitiyak na ligtas niyang mababawi si Marguerite. May masamang intensyon si Dr. Leland, dinala niya si Marguerite sa isang madilim na eskinita, nagbanta na sasaktan siya. Napaligiran ng maraming skeleton, sandaling lumitaw ang animated na skeleton ni Tuka ngunit mabilis na natalo, naiwan lamang ang ulo ng skeleton ni Tuka. Pagdating ni si Ruela at Isaac, na tinalo ang ilan sa mga skeleton, nagawang makatakas ni Leland kasama si Marguerite. Si Isaac, na nagdududa sa kwento ni Tuka, ay naghihinalang inayos niya ang buong sitwasyon. Nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang grupo habang nahihirapan silang hanapin ang nawawalang prinsesa, ngunit nagmungkahi si Tuka ng isang mapangahas na plano upang iligtas siya. Kasama sa plano ang pagpipigil kina Isaac at si Ruela, na nagpapahintulot kay Tuka na magpanggap bilang isa sa mga sundalong kaaway dahil binubuo ng mga skeleton ang puwersa ni Leland. Matagumpay nilang naipasok ang kanilang sarili sa kuta ng kaaway gamit ang lihim na estratehiya. Inihayag ni Isaac na si Marguerite ay nagdurusa mula sa MES dahil sa presyon ng kanyang pag-aaral at mahigpit na pagsasanay, na nagdulot ng kanyang patuloy na gutom. Dahil sa pagsisisi sa pagpapahirap sa kanya sa pagsasanay, kinilala ni Isaac ang kanyang papel sa sitwasyon. Nang marinig ang kwento, itinuro ni Tuka ang mga daliri kay Isaac para sa lahat ng nangyari kay Marguerite. Tumagos sa puso ni Isaac ang mga salita ni Tuka, na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Biglang, isang malakas na atake ang sumabog mula sa pader, na itinulak sila palayo. Si Yuna iyon, na nakatakas mula sa kuta ng doktor, nahuli niya ang isa sa mga katulong ng doktor, si Colin, at nais malaman kung nasaan si Anri. Wala siyang pakialam sa mga plano ng doktor, nasisiyahan lang siya sa paghihirap ng mga tao. Si Yuna, na mas malakas, ay itinali siya at nakakuha ng impormasyong kailangan nila. Inihayag ni Colin kung saan matatagpuan si Anri, nagmadali si Yuna papunta sa kwarto at natagpuan si Anri na nakaupo sa isang lawa ng sarili niyang uhog, na nakakadiri. Kinailangan ni Tuka at Yuna na maglaro ng bato-bato pick para magpasya kung sino ang tutulong kay Anri. Samantala, si Leland ay may hawak kay Marguerite sa isang silya, at naghahanda para sa isang kakaibang ritual upang iligtas siya. Ang plano niya ay gawing masoner ang mga skeleton ang lahat ng naroroon sa ilalim ng kanyang kontrol. Naniniwala siyang magiging mas mabuti ang mundo, kung lahat ay magiging mga buto at walang laman upang gawin silang naiiba sa isa't isa. Sa palagay niya, makakatulong ito para magkasama ang mga demonyo at tao. Hindi nagustuhan ni Marguerite ang ideyang ito, handa na sina Isaac at si Ruela sa labas ng pintuan, handang tumulong sa pagliligtas kay Marguerite. Nasa mas mataas na palapag si Tuka, Yuna, at Anri, naghihintay ng tamang sandali upang pigilan si Leland. Nang tumanggi si Marguerite na makasama si Leland, na nagtatapat ng kanyang pag-ibig sa kanya,
Bumaba si Tuka at sinubukang suntukin siya. Ngunit nakalimutan niyang siya ay isang skeleton lamang at hindi masyadong malakas. Sunod sa kanya, ginamit ni Yuna ang isang mahikang kristal upang maging mas malakas at sinuntok si Leland, na nagpadala sa kanya sa paglipad. Nagutos si Leland sa kanyang mga skeleton na sundalo na umatake, ngunit kinontrol na sila ni Anri gamit ang kanyang necromancy. Kinuha ni Tuka ang maskara ni Leland na may mahikang kristal, at nang isinuot niya ito, lahat maliban sa kanya ay mukhang mga skeleton, at ang mga babae ay parang mga nakabikini. Kakaiba ito para sa mga babae ngunit masaya para kay Tuka. Lumitaw ang ilang malalaking demonyo na nagtatrabaho para sa doktor upang pigilan sila. Nakipagkaibigan si Leland sa mga demonyong ito upang tulungan siya. Sa pagkakita nito, sinubukan ng doktor na tumakas, ngunit hinawakan ni Yuna ang kanyang ulo at pinigilan siya. Ginamit ni Leland ang isang mahikang kristal upang kontrolin ang mga tuyong bangkay at skeleton na nagpapalakas pa sa kanya. Inatake niya si Marguerite, at iniligtas siya ni Isaac. Gumawa si Tuka ng isang harang upang protektahan ang kanyang sarili at mga kaibigan. Nakatakas ang lahat, iniwan ang mga peking bakas ng dugo gamit ang pintura ng berry upang lituhin si Leland. Tumakbo sila sa kagubatan upang muling magplano, kailangan nilang maging mas malakas bago muling harapin ang masamang doktor. Imungkahi ni Isaac na gamitin ang mga likido ng katawan ni Marguerite upang palakasin ang kanilang mana. Kasama rito ang mga luha, uhog, laway, at maging ihi. Hinihintay ni Tuka na gawin ito ni Marguerite dahil makakatulong ito sa pagtaas ng kanyang mana. Bagaman kakaiba ito, kailangan itong gawin, pumayag si Marguerite na makipagtulungan. Habang handa nang makaranas si Tuka ng isang bagay na lubos niyang ikaliligaya, bigla niyang pinigilan si Marguerite. Napagtanto ni Tuka na hindi talaga isang necromancer si Dr. Leland. Ginamit niya ang Soma Drops upang palakasin ang kanyang mahikang kapangyarihan at ang mahikang kristal upang kontrolin ang mga skeleton. Inihayag ni Anri na ang mga tunay na necromancer ay makakakita sa pamamagitan ng mga mata ng mga bagay na kanilang kinokontrol, kaya kung si Leland ay isang necromancer, magkakaroon din siya ng kapangyarihang iyon. Ibinalik ni Tuka ang kanyang plano sa grupo, magtatayo sila ng bitag para sa doktor. Una, palihim na lumapit si Tuka kay Leland, ngunit inaasahan na siya ni Leland. Napansin ang isa sa kanyang mga skeleton na gumagalaw mag-isa. Nahuli si Tuka, ngunit bahagi ito ng plano, ginamit ni Anri at Yuna ang kanilang lakas upang talunin ang mga skeleton bago magamit ni Leland ang mga ito laban kay Tuka. Ang huling hakbang ay upang ilantad ang pangalawang mahikang kristal ni Leland upang mabaril ito ni Marguerite gamit ang kanyang pana mula sa isang bangin. Ito ay magpapatunay kay Isaac na alam ni Marguerite ang kanyang ginagawa sa kanyang pagsasanay. Nang maging mahina si Leland, mabilis siyang tinalo ni Yuna. Ngunit pagkatapos, isang malakas na atake ang lumabas mula sa malalim na kagubatan. Tinalo ng isang mataas na ranggong demonyo si Ciruela at dinala siya sa grupo ni Tuka. Walang pag-aatubili, nagpaputok ang demonyo ng nakamamatay na sinag ng liwanag kay Marguerite. Mabilis na tinulak ni Tuka si Marguerite palayo, tinamaan siya at nabasag ang kanyang bungo. Matapang na sumugod si Yuna upang labanan ang demonyo at magpalipas ng oras kahit na mas malakas ang demonyo. Buong tapang na lumaban si Yuna upang protektahan si Marguerite, ngunit napansin ng demonyo na si Anri, tulad niya, ay isang necromancer na may katawan ng demonyo. Sinubukan niyang sakalin si Anri, kahit na si Marguerite ang pangunahin niyang target. Patuloy na lumaban si Yuna, determinadong protektahan ang prinsesa at tulungan si Tuka. Upang iligtas si Tuka, nais ni Marguerite na gamitin ang isa sa kanyang mga likido sa katawan upang tulungan siyang mabuhay muli, ngunit pinigilan siya ni Tuka. Naniniwala siyang isa lamang siyang karaniwang tao at hindi maaaring maging bayani upang iligtas ang mundo. Pagkatapos, malakas siyang nagbuga ng hininga na parang ito na ang kanyang huling hininga. Walang emosyon ang kanyang katawang skeleton, nag-iiwan ng kawalan ng katiyakan kung siya ay buhay o patay, dahil hindi maipahayag ng mga skeleton ang emosyon. Nagsimulang umiyak si Marguerite, at ang kanyang mga luha ay napatunayang mas malakas pa sa Soma Drops. Himalang nabuhay muli si Tuka, at ngayon ay mukha siyang katulad ni Sion. Gamit ang Holy Sword, binago niya ito sa isang higanteng labanos at dinurog ang demonyo. Ang necromancer na nagmamay-ari sa demonyo, si Diego, ay nagpakilala at humanga na siya ay tinalo ng bayani. Binanggit niya ang isa pang necromancer na nagngangalang Friedrich na may uhog sa ilong tulad ni Anri. Si Leland, ang masamang doktor, ay ikinulong ngunit patuloy na nagmumutmet tungkol sa mga skeleton dahil sa labis na paggamit ng Soma Drops. Ang bahay ampunan, na ngayon ay nasa pangangalaga ni Isaac, ay mas maayos na pinapatakbo.
Gumaling si Marguerite salamat sa kanyang makapangyarihang mga luha. Ibinigay niya ang kanyang Soma Drops kay Tuka dahil hindi niya magagamit ang kanyang mga luha sa kanya. Nang panahon na para umalis sa kabisera, ang huling kahilingan ni Tuka ay makita ang mga hita ni Marguerite. Pumayag si Marguerite, at pinuri ni Tuka ang kanyang mga hita. Hindi siya makasama sa kanila dahil may tungkulin siya bilang prinsesa sa kastilyo. Bago sila umalis, binigyan sila ng hari ng isang mahikang sasakyan na pinapagana ng mahikang kristal para sa kanilang paglalakbay. Nagpanik si Anri, iniisip na kailangan niyang kontrolin ang sasakyan dahil hindi magaling si Tuka at Yuna dito. Nang simulan nila ang kanilang paglalakbay, binasa ni Tuka ang isang liham mula kay Marguerite, na nagpapasalamat sa kanila para sa kanilang tulong. Binanggit niya ang isang espesyal na regalo sa isang kahon sa likod ng sasakyan. Sa kanilang sorpresa, nang buksan nila ang kahon, nakita nila si Marguerite na nagtatago sa loob nito. Nakumbinsi niya si Isaac na tulungan siyang magtago sa sasakyan upang samahan ang bayani sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng ilang paglalakbay, huminto sila sa isang tabing kalsadang bukal. Napansin ni Yuna na mabilis na bumababa ang mahikang kapangyarihan ni Tuka dahil sa paggamit ng mahika upang maibalik ang kanyang katawan. Ngunit mas mahalaga kay Tuka ang kanyang taniman ng labanos sa bahay. Dumating si Anri na may dalang kalapati na may liham. Gutom sila at naisip ang kainin ang kalapati na dala nila. Ngunit pinigilan sila ni Marguerite dahil sa liham na nakakabit dito. Ang liham ay mula kay Ciruela, na nakabawi na mula sa kanyang laban sa mataas na ranggong demonyo. Hinimok niya ang grupo ni Tuka na pumunta sa Hilagang Silangan upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa necromancer sa likod ng mga aksyon ni Lilen. Hinala ni Ciruela na ang necromancer na ito ay naghahanap ng paghihiganti para sa pagtapos sa kanilang angkan ng necromancer ng mga tao 3 taon na ang nakalilipas nang sila ay nagsesel ng mga pintuan ng impyerno. Nagpadala si Tuka ng liham pabalik, tumatangging pumunta sa Hilagang Silangan at sinasabing abala siya sa pagtutok sa mga pintuan ng impyerno. Hindi siya tila masyadong nag-aalala sa misyon ni Ciruela at nais na pigilan ang higit pang pagdurusa mula sa mga demonyo. Nagulat si Yuna sa kawalan ni Tuka ng pag-aalala sa sitwasyon, ngunit determinado siyang iligtas ang mga tao mula sa mga demonyo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at dumating sa isang bahay na may inihandang masarap na pagkain bilang pagtanggap sa kanila. Kahit alam niyang hindi ang tunay na bayani si Tuka, nanatiling determinado si Prinsesa Marguerite na pakasalan siya. Tinalakay ni Marguerite ang kanyang mga damdamin sa kanila, ipinahayag ang kanyang nais na makasama si Tuka kahit na matapos ang krisis. Si Anri, din, ay may pagnanais para sa isang simpleng buhay kasama si Tuka kapag naayos na ang lahat. Sa isang magaan na sandali sa paliguan, sina Yuna, Anri, at Marguerite ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol kay Tuka. Pabirong inangkin ni Yuna na nakikita niya si Tuka bilang isang nakakainis na maliit na kapatid, ngunit iba ang nararamdaman ni Marguerite. Tinanong niya si Yuna kung tutol ba siya sa pagpapakasal niya kay Tuka, na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ito'y ikinagalit ni Yuna, na nagudyok sa kanyang magmarcha papunta sa changing room. Lumalabas na si Yuna ay maaaring unti-unting nahuhulog ang loob kay Tuka nang hindi niya namamalayan. Dahil sa kuryosidad tungkol sa damdamin ni Yuna, pumunta si Tuka sa changing room upang tanungin siya tungkol sa medyas na ibinigay niya. Galit pa rin, tinawag siyang kakaiba ni Yuna, hindi katulad ni Sion. Hinimok siya ni Tuka na kalimutan si Sion, binibigyang diin na patay na ito. Gayunpaman, hindi kayang kalimutan ni Yuna ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo kay Tuka, at pagkatapos ng kanyang pagsabog ng damdamin, umalis siya na nakasuot lamang ng kanyang underwear, isang masamang desisyon dahil may mga zombies na gumigala sa lugar. Nakagat si Yuna sa balikat at kinailangan niyang tumakas para makaiwas sa mga zombies. Hinabol siya ni Tuka, nag-aalala dahil umalis siya nang hindi nagsusuot ng damit. Sa kasamaang palad, ang kagat ng zombie ay nag-inject ng lason kay Yuna, at nagsimula siyang magbago at makaramdam ng sakit. Napalibutan sila ng isang hukbo ng mga zombie, at si Tuka, determinadong protektahan si Yuna, ay handang lumaban gamit ang kanyang espada upang lumikha ng isang harang. Pinigilan siya ni Yuna, itinulak siya palayo at iginiit na iwan siya upang iligtas ang kanyang sarili. Sinabi niya na gusto niyang umalis sa grupo, habang papalapit ang mga zombie kay Tuka, handang umatake, nakakita siya ng isang tao na may pulang buhok na nagngangalang Twin Spear Belarco sa isang bubong. Sa mabilis na galaw, naparalisa ni Belarco ang hukbo ng mga zombie sa isang hampas, ngunit sa proseso, na-dislocate niya ang kanyang binti. Bagamat nagdala ng wakas sa kaguluhan ang pagdating ni Belarco, may mga zombie pa ring nasa paligid,
kabilang na sa gusali kung saan nagpapahinga sina Anri at Marguerite. Agad na gumawa si Anri ng isang sandata mula sa isang mahikang kristal at inabot ang isa kay Marguerite para sa proteksyon. Pagkatapos talunin ang mga zombie, bumalik si Tuka kasama si Yuna, na walang malay at nakasandal sa kanyang balikat. Nag-aalala sa magiging reaksyon ng iba, pinili ni Tuka na huwag ibunyag ang kalagayan ni Yuna. Pinangunahan ni Belarco, nakarating sila sa isang mansyon sa bayan, na napapalibutan ng matibay na pader na nagpipigil sa mga zombie. Sa loob, ang mga tao ay nasa isang kalagayan ng pagkataranta, hindi alam kung paano haharapin ang mga zombie sa labas. Ang pagdating ng bayani na si Tuka at ng kanyang grupo ay nakatulong upang pakalmeyan ang kapaligiran. Gayunpaman, dalawa sa mga tauhan ng masamang doktor, sina Colin at Niegan, na dati nang nakatakas sa kulungan, ay naroon din. Nakakagulat, hindi kinilala ni Tuka sila at kumilos na parang hindi niya kilala ang mga ito. Napansin ni Colin si Yuna, na tila walang malay, sinabi ni Tuka kay Colin na may simpleng sipon lang si Yuna at walang pangangailangan upang suriin para sa mga sugat. Gayunpaman, kumbinsido si Colin na nakagat si Yuna ng isang zombie at iginiit na kailangang tapusin ang sinumang nakagat. Determinadong protektahan si Yuna, sinuntok ni Tuka si Colin, na nagpadala sa kanya sa paglipad. Nag-alala ang mga tao sa paligid, iniisip na ang bayani ay dumating hindi upang iligtas sila kundi upang saktan sila. Itinaas ni Tuka ang kanyang espada at idineklara na kung may hahawak kay Yuna, baboliin niya ang kanilang mga braso. Nang muling makontrol ni Tuka ang kanyang sarili, nagising si Yuna at sinubukang kagatin siya, na nagpapahiwatig na kumpleto na ang kanyang pagbabago. Nakita ang lumalalang sitwasyon. Ginamit ni Anri ang kanyang mahika upang pansamantalang kontrolin ang isip ni Yuna, na pinipigilan siya mula sa pagdulot ng pinsala. Bahagyang napakalma nito ang mga tao, at naniwala silang nagtanghal ang kanilang bayani upang pasayahin sila. Dinala si Yuna sa isang kwarto, at nalaman ni Tuka at Marguerite ang tungkol sa ginawa ni Anri upang kontrolin si Yuna. Nagbigay si Anri sa kanila ng isang mahikang kristal upang ipakita na nasa loob pa rin ng katawan ni Yuna ang kanyang kaluluwa. Inilagay ni Tuka at Marguerite ang kanilang mga kamay sa mahikang kristal upang suriin ang kondisyon ni Yuna. Natuklasan nila ang isang kakaibang bagay na nakakabit sa utak ni Yuna, malamang ang sanhi ng kanyang pagbabagong anyo bilang isang zombie. Gayunpaman, ang bagay na ito ay sinaunang mahika mula sa isang necromancer, kaya kailangan nilang hanapin ang taong gumagamit nito at sirain ito. Nais ni Tuka na simulan ang kanilang misyon kaagad, ngunit alam nilang mapanganib ang kumilos sa gabi, kaya nagpasya silang maghintay ng kaunti. Upang mapanatili si Yuna na kontrolado at maiwasan siyang makapinsala sa sarili, gumamit si Anri ng isang spell ng kontrol sa isip. Gayunpaman, nakita ni Tuka ang isang pagkakataon upang sakupin ang katawan ni Yuna dahil abala si Anri sa pagkontrol sa isip ni Yuna. Alam niyang ito ay magiging nakakapagod dahil hindi siya kasing lakas ni Anri, ngunit sa tulong ng Some Drops, handa siya. Ginamit ni Tuka ang isang spell ng kontrol sa isip, at matagumpay na pumasok sa katawan ni Yuna. Sa katawan ni Yuna, hinangaan ni Tuka ang kanyang mga hita at sinuri ang kanyang bagong anyo. Pagkatapos ng kanilang paliligo, bumalik si Tuka sa kanyang kwarto, at inaasahan na mahawakan ang mga hita ni Yuna. Ngunit, may kumatok sa pintuan, sina Anri at Marguerite ito, na nagpasyang matulog kasama si Tuka bilang pag-iingat. Sa dalawa sa kanyang kama, nahihirapan si Tuka na makatulog, at napunta ang kanyang isip sa mga hita ni Marguerite. Dahil sa pagkailang, itinali ni Marguerite si Tuka upang pigilan ang anumang hindi nararapat na asal. Sa labas, ang hukbo ng mga zombie, na tinulungan ng mga demonyo, ay nakapasok sa pader ng mansyon. Nasaksihan ni Belarco, na nagbabantay sa pader, ang pagpasok. Nang magising sina Marguerite at Tuka at subukang gisingin si Anri, nasa loob na ng mansyon ang mga zombie. Sina Colin at Niegan, kasama ang iba pang mga nakaligtas, ay gumamit ng kanilang mahikang kristal upang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga zombie. Pagkagising, sumali si Anri sa labanan, nakilala nila ang alkalde, na napapalibutan ng mga zombie. Nagpanggap sina Colin at Niegan na hindi sila nagmamalasakit, sinisisi ang bayani sa kanilang kinasadlakan. Sa tamang oras, ang kasanayan sa pagpana ni Marguerite ang nagligtas sa alkalde. Gumamit siya ng pana na pinalakas ng isang mahikang kristal upang pahinain ang isang demonyo. Dinala sila sa rooftop, kung saan natagpuan nila si Belarco na humahanga sa lungsod na sinakop ng mga zombie. Sa isang misteryosong kwarto na puno ng mga sandata, ipinakita ng alkalde ang kapangyarihan ng isang kanyan. Binanggit ni Tuka na hindi naligtas ang mansyon dahil sa nasirang pader.
Lumuhad ang alkalde at inilahad ang mga pangyayaring nagdulot sa pagsiklab ng mga zombie. Natukoy ng grupo ni Tuka na isang mataas na ranggong demonyo, na mas malakas pa sa demonyong may pulang buhok na kanilang nauna nang nakaharap, ang malamang sanhi ng pagsiklab ng mga zombie. Nagpasya silang gamitin ang tumatagos na mahikang kristal ni Anri upang matunton ang tatlong mataas na ranggong demonyo na kumokontrol sa mga zombie. Gayunpaman, mabilis na nakapasok sa kanilang kinaroroonan ang mga demonyo mula sa ibaba. Pinahina ni Anri ang isa sa mga ito, na nagbigay daan kay Marguerite na barilin ito sa ulo. Umalis ang grupo sa kwarto, at hinabol sila ng mga demonyo. Sa sumunod na labanan, agad na natalo si Niegan, na natiling kalmado si Tuka at nagplano ng atake, ngunit bago sila lubusang makapaghanda, nagsimula ng lumapit ang mga mataas na ranggong demonyo mula sa ibaba. Tumakbo silang lahat upang makatakas, habang hinahabol sila ng mga demonyo. Si Tuka, na ngayon ay nasa katawan ni Yuna, ay humawak ng kanyang espada at nakakagulat na tinalo ang isa sa mga kinokontrol na demonyo, na nag-iwan sa mga nakapaligid sa kanya na namangha. Matapos mapagtagumpayan ang isang demonyo, mas marami pang lumitaw. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng isang hindi nakikitang puwersa. Matapang na lumaban sina Colin at Niegan, ngunit lalo pang tumindi ang sitwasyon nang dumami ang mga zombie na sumali sa labanan. Umabot sa sukdulan ang kaguluhan ng kagati ng isang zombie si Colin, na nag-udyok sa kanila na mag-atras patungo sa ibang kwarto. Sa kabila ng nagbabadyang pagiging zombie mula sa kagat, si Colin, na pinapalakas ng determinasyon, ay nagmadaling harapin ang mataas na ranggong demonyo gamit ang kanyang nakakakuryenteng mahika. Habang sinusubukang tumakas ng babaeng demonyo, hinabol siya ni Colin, ngunit siya'y nasilo ng manipis na kawad na hawak ni Diego, isang nakakatakot na necromancer. Nang matuklasan si Diego kasama ang babaeng demonyo, nalaman ng grupo ang kanyang paghihiganti laban sa mga tao. Mayabang na nagpapakita ng maraming mahikang kristal, naniniwala si Diego na kaya niyang talunin ang mga bayani. Dahil sa mahinang kapangyarihan ni Tuka sa level 40 kumpara sa rating ni Diego na 40, naging mahirap ang sitwasyon. Nagtawag si Diego ng isang higanteng mata at kinontrol ang hukbo ng mga zombie upang umatake. Bilang tugon, gumamit si Tuka ng kanyang Holy Sword upang lumikha ng isang containment box para sa mga zombie. Sinamantala ang pagkakataon, handa na sana si Diego na atikihin si Tuka ngunit nagtaka siya sa kakulangan ng bayani na gamitin ng husto ang Holy Sword. Nagpaliwanag si Tuka sa nakakatawang paraan tungkol sa kanyang natatanging kapangyarihan, na tinawag niyang Lush Eyes. Interesado ngunit maingat, nagduda si Diego sa mga nakatagong banta sa loob ng Lush Eyes ni Tuka. Hindi alam ni Diego, ang tunay na lakas ng pagnanasa ni Tuka sa mga hita ng mga babae ay naging malinaw nang magpakawala siya ng isang makapangyarihang atake laban sa necromancer. Sa gitna ng matinding labanan, naharap si Tuka sa hamon na magamit ang kanyang natatanging kapangyarihan, ang Lush Eyes, upang labanan ang labis na lakas ni Diego. Sa kabila ng bisa nito laban sa ordinaryong mga kaaway, ang atake ni Tuka ay may kaunting epekto sa isang katulad ni Diego. Ang alkalde, na dumating sa isang mahikang sasakyan, ay naglaro ng mahalagang papel sa pamamagitan ng pagtulak kay Diego sa dingding. Nagpahayag siya ng intensyon na magdala ng karagdagang tulong, at nagulat ang lahat sa pagdating ni Millie, ang kapatid ni Yuna, at ng kanyang ama na si Fury, kasama ang dalawang iba pang babae. Ang kakaibang ugali ni Fury, na partikular na nakakainis kay Tuka, ay nagmula sa kanyang nakaraang pagpapaalis bilang isang kabalyero ng prinsesa dahil sa hindi nararapat na asal. Nang bumalik sila sa pangunahing kalaban na si Diego, na tila hindi apektado ng naunang atake ni Tuka, napasok siya sa isang mahirap na posisyon. Nagsimula si Millie ng isang pag-atake na nagpilit kay Diego na ipagtanggol ang sarili. Sumali sa labanan ang ama ni Yuna, na tinulungan ng kasamang mangkukulam na si Dorothy. Hindi makaganti, nagtawag si Diego ng isang demonyong may pakpak para sa kanyang pagtakas, iniwan ang hukbo ng mga kontroladong zombie, na manipulahin ni Anri upang pigilan ang pag-atake. Kinabukasan, inatasan ng alkalde sina Tuka, Anri, at Marguerite na ihatid ang mga tao ng bayan sa ligtas na lugar. Nagpasya silang sundan ang bakas patungo sa lungga ni Diego, na natukoy nilang nasa bayan ni Yuna at Tuka. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila ang nakababatang kapatid ni Yuna, ang kanyang ama na si Fury, at ang dalawa pang kasama. Upang hindi magduda ang iba tungkol sa sitwasyon ni Yuna, kinailangan ni Tuka na magpanggap bilang si Yuna dahil walang nakakaalam sa palitan ng kanilang katawan. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang paglalakbay, ipinahayag ng nakababatang kapatid ni Yuna ang kuryosidad kung sinusubukan ba ni Yuna na agawin si Tuka mula sa kanya dahil sa kanilang magkatulad na paraan ng pagsasalita at pagkilos.
Tumaas ang tensyon nang ibunyag ni Millie ang pangako nila ni Tuka na magpapakasal noong bata pa sila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang naharang ang kanilang daan ng isang malaking bato, isang pagpapakita ng mahika ni Diego na epektibong nagpatrap sa kanila. Si Diego, na sinusuportahan ng isang taong may kakayahang kontrolin ang libo-libong mga demonyo ng sabay, ay lumikha ng isang matibay na hadlang upang pigilan si Tuka at ang kanyang grupo na makatakas. Sa ilalim ng utos ni Diego, isang higanteng gagamba ang lumundag pababa upang atikihin ang sasakyan na naglalaman ng grupo ni Tuka, na nagpilit sa kanilang magbago ng direksyon. Umakyat ang gagamba sa sasakyan, na sa kanila binitawan sa lupa bilang bahagi ng bitag ng kaaway, katulad ng mga bitag na karaniwang inilalagay ni Tuka sa kanyang mga kaaway. Sa kabutihang palad, ginamit ni Tuka ang kanyang Holy Sword upang lumikha ng isang unan, na nagpapagaan ng kanilang pagbagsak sa loob ng sasakyan. Dahil si Tuka ay nasa katawan ni Yuna, tila si Yuna ang may hawak ng Holy Sword na parang bayani. Ikinagulat ito ni Millie, na nagtulak sa kanya na magtanong tungkol dito. Nag-imbento si Tuka ng kwento, na nagsasabing maaaring ibahagi ng bayani ang kakayahan ng espada sa iba, na tila, si Sion, ay nagbabahagi ng kanyang espada kay Yuna. Kahit na may pag-aalinlangan, pansamantalang napaniwala ni Tuka si Millie, na nagpapahintulot sa grupo na magpatuloy sa makapal na hamog. Sinubukan ni Millie na alisin ang hamog gamit ang kanyang espada ngunit nahulog siya sa isa pang bitag ng kaaway. Nailigtas siya ng kanyang maliit na sukat mula sa isang kahoy na biga na bahagi ng bitag. Nang bumalik ang makapal na hamog, mas marami pang bitag ang naghihintay sa kanila. Nahihirapan si Millie na bumalik sa depensibong sasakyan, at napansin ni Tuka at ng iba pa ang kanilang mga kasamahan na nakahandusay na walang malay sa lupa dahil sa pag-ambush. Sa pakiramdam ng panganib, ginawang proteksyon na kalasag ni Tuka ang kanyang espada. Lumantad ang mga kaaway at hiniling ang Holy Sword. Nabigo ang negosasyon, na nagtulak kay Tuka na utusan si Anri na hawakan ang sitwasyon. Ito pala ay isang planadong pakana, kung saan kontrolado ni Anri ang isang hukbo ng mga demonyo at gumamit ng peking dugo. Ang ambush ay hindi totoo, at buhay pa ang grupo, sa kabila ng pagiging kakampi o kaaway. Ginamit ni Tuka ang kanyang mahikang kristal upang masilip sa kanilang mga damit. Nagdulot ito ng inggit kay Prinsesa Marguerite, nakikita ang ibang mga babae na binibigyan ng pansin ni Tuka. Habang papalapit sila sa kaaway, nakilala ni Tuka ang pinuno bilang kanyang guro, si Ethel, na nagturo sa kanya ng sining ng paglalagay ng mga bitag at kaligtasan sa kagubatan. Isang alaala mula 3.5 taon na ang nakalilipas ang bumalik ng si Tuka, na ulila at naglalakbay, ay nahulog sa isang bitag na inilagay ni Ethel. Kahit alam niyang haharap siya sa kamatayan, humanga si Tuka sa gawa ng bitag. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Ethel at binigyan ng pagkain. Nakumbinsi ni Tuka sa kanyang pagpupursige, tinanggap siya ni Ethel bilang kanyang disipulo. Si Ethel, na dati ay tao, ay nagbago ng puso at naghangad na tulungan ang mga demonyo sa paghihiganti laban sa mga tao. Plano niyang umalis kasama ang Holy Sword sa isang paghaharap. Ibinunyag ni Tuka ang isang nakatagong karayom na makakakuryente kay Ethel kapag na-activate. Kinilala ni Ethel ang kanyang pagkatalo, ibinalik ang Holy Sword, at napagkasunduan nila na ang loser ay sasailalim sa parusa sa kasong ito. Si Ethel ay ipinakita ang kanyang labanos, bilang pagtugon sa mga pagnanasa ni Tuka. Dahil sira ang kanilang sasakyan, kinailangan nilang umasa sa isang demonyong kaalyado ni Ethel. Sa kanilang paglalakbay, nagkaroon ng usapan sina Fury at Ethel kung saan nabanggit ni Ethel na si Fury ay nasa listahan niya ng mga taong nais niyang talunin. Sa huli ay nakarating sila sa isang magical repair shop na mahalaga para sa pagkumpuni ng kanilang sasakyan. Gayunpaman, ang matandang lalaki sa loob ay una nang tumanggi na buksan ang pinto para sa kanila. Nag-isip si Ethel na umalis, ngunit nakialam si Tuka, kumbinsido kay Ethel na tulungan sa pagpili ng lock ng Tollier. Pagkapasok, agad na nadama ng matandang lalaki ang presensya ng isang bayani. Lumalabas na siya ay walang iba kundi ang lolo ni Sion, na nakadama ng aura ng kanyang apo. Sa kabila ng kanyang malabong paningin, nagpumilit ang matandang lalaki na maghain ng tsaa sa grupo, hindi sinasadyang ibinuhos ito sa kanilang mga ulo dahil sa kanyang mahinang paningin. Ipinagbigay alam niya sa kanila na ang sasakyan ay malubhang nasira at aabutin ng 2 araw ang pagkumpuni. Iniwan si Tuka sa isang estado ng pagkabalisa, nagtatanong tungkol sa pagkakaroon ng ibang sasakyan. Sa kasamaang palad, wala, kaya nag-alala ang grupo kung aabot ba sila kay Diego sa oras.
ipinakita ni Marguerite ang kanyang mga talento bilang prinsesa, na nagpahanga sa matandang lalaki sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang buong libro tungkol sa mahika sa loob lamang ng ilang minuto. Bilang tugon, iminungkahi niya na basahin niya ang buong istante ng mga libro upang tulungan siya sa pagkumpuni ng sasakyan. Pumayag si Marguerite, ipinahayag ang kanyang kumpiyansa na matatapos niya ang lahat sa loob ng 1 oras at kalahati. Habang nagbabasa si Marguerite, sinamantala ni Tuka ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa Holy Sword ni Millie at sa kanyang paglalakbay bilang isang bayani. Ipinaliwanag ni Millie na ang kanyang Holy Sword ay artificial, nilikha ng mga nangungunang mangkukulam sa mundo. Nagulat, nagtanong si Tuka kung ito ba ay kayang magselyo ng pintuan patungo sa mundo ng mga demonyo. Nilinaw ng ama ni Yuna na imposible ito dahil ito ay isang artipisyal na likha lamang. Tanging ang tunay na Holy Sword lamang ang may kakayahang iyon. Dagdag pa ni Ethel, ang 4 na infernal na general ay ngayon ay kumokontrol ng 1,000 mga demonyo, na ginagawang halos imposible para sa grupo ni Tuka na talunin sila. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling determinado si Tuka. Sandaling nagpaalam, lumiko si Tuka sa isang sulok upang suriin ang labanos ni Yuna at magpakasasa sa matagal nang inaasam na sandali na maglagay ng mga medyas. Gayunpaman, ang kanyang pribadong sandali ay naputol nang lapitan siya mula sa likuran ng isa pang mataas na ranggong demonyo. Biglang, napunta si Tuka sa isang hindi pamilyar na lugar, isang kakaibang larangan na tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang kabataan. Hindi sigurado kung ito ay isang alaala o panaginip, sinamantala niya ang pagkakataon na makipag-ugnayan kay Yuna at tuparin ang kanyang nais na lagyan ng medyas ang kanyang labanos. Sa kakaibang tagpong ito, hindi kumilos ang mga tao sa paligid niya gaya ng dati. Si Tuka, na karaniwang pinagsasabihan ni Yuna sa kanyang mga gawain sa paghahalaman, sinamantala ang sitwasyon, masayang tumatakbo at naglalagay ng medyas sa lahat ng babae sa bayan. Inamin niya ang kanyang pagnanasa sa paghahalaman kay Yuna, at matapang na idineklara na dapat pahintulutan siyang maghalaman kung kailan at saan niya gusto. Gayunpaman, naging maliwanag ang di pangkaraniwang kapaligiran nang marinig niya ang boses ni Yuna na pinagsasabihan siya mula sa likod ng mga palumpong. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya ang mas matandang bersyon ni Yuna, na nahihiya sa kanyang natural na kasuotan. Natuwa na ligtas si Yuna sa kakaibang nakaraan, tinulungan siya ni Tuka sa pamamagitan ng pagtakip sa kanya gamit ang kanyang medyas. Magkasama, napagtanto nila na pareho silang bumalik sa Nostalgic ngunit kakaibang sandaling iyon. Desidido na makatakas mula sa siklong ito, tumakbo sina Tuka at Yuna patungo sa dulo ng bayan at nakatagpo ng ganap na puting pader. Sabik na mag-explore, pinagsama ni Tuka ang kanyang katawan kay Yuna para sa kaligtasan. Sa pagtatangkang tumawid sa pader, hindi inaasahang hinayla silang pareho, na nagdala sa kanila sa isang lugar kung saan dati silang naglalaro ng chess noong mga bata pa. Sa kabila ng pagbalik-tanaw sa mga mahal na alaala, hindi nila masira ang paulit-ulit na siklo. Muling nag-teleport, natagpuan nila ang kanilang sarili bago ang masakit na sandali ng pagkamatay ng ina ni Tuka. Sa kabila ng pag-asa ni Tuka na mailigtas siya sa pagkakataong ito, muling huli na siya. Iniabot ng ina ni Tuka ang isang liham mula kay Yuna, na dinala ng kanyang lola, na nagpapahayag ng pagmamahal para sa kanyang anak bago siya pumanaw. Labis na nalungkot si Tuka sa pamilyar na trahedya. Nagpatuloy sila sa 100 bundok, nasaksihan ng isang malupit na larangan ng digmaan, at nagtaka kung ang kanilang mga aksyon sa nakaraan ay maaaring makaapekto sa kanilang kasalukuyan o hinaharap. Habang nag-iisip, nakita nila ang pagbukas ng pintuan sa mundo ng mga demonyo, na nagpapahintulot sa isang hukbo ng mga demonyo na pumasok sa kanilang mundo. Muling nag-teleport, napunta sila sa isang inabandonang kagubatan, iniwan ang scarf ni Yuna. Nagpasya si Tuka na harapin ang isang personal na bagay, ipinakita niya ang isang sugat sa kanyang tiyan kay Yuna. Tiniyak niya sa kanya na huwag mag-alala, ipinaliwanag na ito ay isang pinsala mula sa atake ng isang demonyo. Sa kabila ng pagiging multo ni Yuna dahil sa kagat ng zombie, may aktibo siyang pag-iisip. Nakinig sa mga pangyayari 3 taon na ang nakalipas sa kanilang laban sa mataas na ranggong demonyo, napagtanto niya na si Tuka, hindi si Sion, ang tunay na nagligtas sa kanya at pinabayaan si Sion na kunin ang kaluwalhatian. Naputol ang kanilang emosyonal na sandali ng paglitaw ng isang nakakatakot na mataas na ranggong demonyo. Sinabi nito sa kanila na sa totoong mundo, mahimbing na natutulog si Tuka sa tabi nito, at ang kanilang kinaroroonan ay koleksyon ng magagandang alaala ni Tuka. Sa pagmamadali, hinawakan ni Tuka ang kamay ni Yuna, at tumakbo sila patungo sa sandali noong si Tuka ay pinakamalakas, bumalik sa panahon na lumitaw ang tunay na bayani, si Sion, at ang araw na siya ay parurusahan.
Sa mahinang mundo ng alaala, naharap ang lahat sa mga hamon. Sa kabila ng mga pagsubok, matagumpay na nailipat ni Tuka ang kanyang sarili sa araw na taglay niya ang lakas ng bayani. Gayunpaman, sa mundong kontrolado ng demonyo, may kakayahan ang demonyo na basahin ang mga iniisip ni Tuka at mahulaan ang kanyang mga kilos. Nagplano si Tuka na isantabi ang kanyang utak para sa labanan, ngunit mabilis siyang tinamaan ng demonyo sa tiyan. Nang makita si Tuka sa panganib, dali-daling sumugod si Yuna upang iligtas siya. Dahil ito ay mundo ng kaluluwa ni Tuka, hindi mahulaan ng demonyo ang mga kilos ni Yuna. Umakyat si Yuna sa likod ni Tuka, tinulungan siya sa pagkontrol ng Holy Sword. Nakatutok si Tuka sa pag-iisip ng mga labanos upang gawing hindi mahulaan ang kanyang mga atake. Pinagsama nila ang kanilang puwersa upang baguhin ang Holy Sword sa isang higanteng labanos na binalot sa medyas. Magkasama, tinalo nila ang demonyo sa pamamagitan ng pagdurog dito. Matagumpay na nakatakas sina Tuka at Yuna mula sa mundo ng mga alaala. Bumalik sa totoong mundo, ginamit ni Anri ang kanyang mahika upang ibalik si Tuka sa kanyang katawan, na kasalukuyang may anyo ni Sion. Bagaman malapit ang kaluluwa ni Yuna sa kanya, at nagkaroon sila ng mental na ugnayan, walang iba maliban kay Tuka ang makakakita kay Yuna. Sa kastilyo, natanggap ni Ciruela ang liham ni Tuka tungkol sa kanyang pagpunta mag-isa at naramdaman niya ang galit. Gayunpaman, sinabi ng isa sa 4 na kabalyero na nangunguna na sila kasama ang kanilang mga mandirigmang may mahika. Ipinagbigay alam ni Tuka sa kanyang grupo na kasama nila si Yuna sa anyong espiritu. Ginamit ni Anri ang mahikang kristal upang ipakita ang espiritu ni Yuna, na sa puntong iyon, ay walang damit. Dahil sa pag-aalala na maaaring maging zombie si Yuna, mahigpit na itinali ng grupo ni Tuka ang kanyang katawan at inilagay sa sasakyan. Samantala, natagpuan ni Diego at Friedrich ang kanilang sarili sa isang ambush na inilunsad ng mga mandirigmang may mahika na ipinadala ng isa sa 4 na kabalyero na nagmamanman sa kanila. Sinubukan ng mga mandirigma na pugutan ng ulo si Diego, ngunit nagulat sila sa kanyang mabilis na pagbabalik anyo. Bilang tugon, naglunsad si Diego ng kontra-atake, at isa sa mga mandirigma ang naging biktima ng kinokontrol niyang putol na braso, bunga ng kanyang necromancy. Nakaharap ni Friedrich ang isang babaeng mandirigma, gamit ang isang teleportation gate para baligtarin ang kanyang atake. Sa ilalim ng banta ni Friedrich, nagmakaawa ang babae para sa awa. Tinipon ni Diego ang kanyang mga paa at kamay, at tinawag ang isa sa 4 na infernal na general upang atikihin ang mga mandirigma. Sa isang estratehikong galaw, pumasok si Diego sa demonyo at itinago ang kanyang katawan sa isang mobile coffin, katulad ng pagpasok ni Tuka sa katawan ni Sion. Si Diego, na ngayon ay may kontrol sa demonyo, ay nagwasak sa lahat ng mga mandirigma. Nasaksihan ng mga kabalyero at ng kanilang hari sa kabisera ang nakakakilabot na pangyayari, gamit ang isang sumpa na nagpapahintulot sa kabalyero na makita sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang mga tauhan. Ang kabalyero, na nadama ang pagkatalo sa makapangyarihang mga necromancer, ay itinuring ang sarili bilang isang kabiguan. Nabahala sa mga nagaganap na pangyayari, nagpa siya ang hari na tapusin ang sitwasyon, at naghanda na ipadala ang lahat ng kanyang mga kabalyero sa aksyon. Sa mahalagang sandaling iyon, dumating sa kastilyo ang alkalde at si Belarco, na naglakbay mula sa bayang sinalanta ng mga zombie. Ang alkalde, na nagmuni-muni sa kanyang nakaraang pagiging makasarili, ay nagbigay alam sa hari tungkol sa malubhang sitwasyon ng mga zombie at napagtanto na mahalaga pa rin siya sa kanyang mga tao. Nang masaksihan ang pagbabagong anyo ng mga taong bayan sa mga zombie, naranasan ng alkalde ang malalim na pagkaunawa sa kanyang pag-aalaga sa kanyang mga tao. Punong-puno ng tunay na nais na iligtas sila, masiglang umapela siya sa hari para sa tulong. Suportado ni Berlaco at ng kanilang kabayo, ang tapat na pakiusap ng alkalde ay nakapag-udyok sa hari na ipadala ang kanyang mga kabalyero, nakakita ng pagkakataon na wakasan ang kaguluhan. Kinilala na ang mga kabalyero lamang ay maaaring hindi sapat upang labanan ang mga necromancer. Iminungkahi ni Ciruela ang pakikipagtulungan at iminungkahing gamitin ang kapangyarihan ni Kyle upang palakasin ang kanilang tsansa. Sa lakas ni Kyle na nakuha, nagtungo sila sa direktang paglalakbay patungo sa lungga ng kaaway sakay ng isang malaking barko. Samantala, sa panig ni Tuka, habang naglalakbay sila, muling nagtagpo sina Tuka, na nasa katawan ni Sion, at Fury. Para tugunan ang kakaibang sitwasyon ng pagkakatali ni Yuna sa sasakyan, ipinagtapat ni Tuka ang katotohanan kay Fury. Sa kabila ng pakiramdam na responsable siya sa pag-iwan kay Yuna sa mga misyon kasama si Sion, pinili ni Fury na unawain kaysa sisihin. Ang pakikipagkasundo sa pagitan ni Fury at Tuka ay naging tanda ng paglutas sa kanilang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan.
Ang bulag na matandang lalaki mula sa magical repair shop, na nakakaramdam sa espiritu ni Yuna, ay lumapit kay Tuka at nag-alok ng damit para sa kanya. Nang magpaalam ang grupo sa matalas na matandang lalaki, ibinunyag niya ang kanyang kakayahang makakita ng kaluluwa at espiritu ng bawat isa sa kabila ng kanyang pisikal na pagkabulag. Habang naghahanda ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, sinubukan ni Ethel na pigilan si Tuka na magpatuloy, ngunit nanatiling matatag ang kanyang determinasyon. Kinilala ni Tuka na natupad ni Ethel ang kanyang bahagi ng kasunduan, at bigla siyang umalis sa kanya, na sumasang-ayon na sila ay magkaaway na ngayon. Sa pagkabigla ni Ethel, sadyang hinamon siya ni Tuka na habulin ang sasakyan. Gamit ang kanyang espada, mahusay niyang itinali si Ethel, idinagdag ang isang touch ng kahihiyan upang mapasama siya sa grupo. Bahagi ito ng plano ni Tuka, na tinitiyak ang pakikipagtulungan ni Ethel. Sa kanilang paglalakbay, nakipag-usap si Millie at Tuka tungkol sa mga hangarin ni Millie bilang isang alamat na bayani. Ang pagnanais ni Millie na magdala ng kapayapaan sa mundo, na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa walang pag-aalalang paglalaro, ay lubos na tumatak kay Tuka, na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Ipinagbigay alam ni Ethel sa kanila ang kanilang kalapitan sa pintuan ng kaaway, na nag-udyok sa grupo na maghanda para sa paglusob. Upang protektahan ang kanilang sarili mula sa pag-atake ng kaaway, binago ni Tuka ang Holy Sword sa isang protektibong kalasag para sa sasakyan. Sa pagpasok nila sa lungga ng kaaway, lumitaw ang isang dramatikong pagliko ng pangyayari nang lumabas na tila tinalikuran ni Ethel ang grupo sa pamamagitan ng pagtusok kay Tuka sa ulo. Kasama ang iba pang mga demonyo, dinala niya ang katawan ni Tuka sa loob. Gayunpaman, ang tunay na plano ay kasama ni Tuka at Yuna na pumasok sa pamamagitan ng isang sistema ng paagusan ng tubig. Nalantad na ang katawan ni Sion ay isang ilusyon lamang na ginawa ni Anri upang lokohin ang mga demon. Ang kamalayan ni Tuka ay bumalik sa kanyang orihinal na katawan. Gayunpaman, ang paglipat ay naramdaman na hindi pamilyar at nagpabagal sa mga kilos ni Tuka, na nagpapakita ng katunayan na ang kanyang katawan ay nagpahinga sa mobile coffin ng labis na mahaba. Nagpasya si Anri na sumama kay Tuka at ang kaluluwa ni Yuna, na bumuo ng isang trio para sa kanilang patuloy na paglalakbay. Upang kontrolin ang dalawang petrolang demon, ginamit nila ang possession. Iniwan ang tunay na katawan ni Tuka sa isang mobile coffin habang kinukuha ang katawan ni Anri bilang alipin. Si Yuna, na umiiral sa anyo ng espiritu, na natiling hindi nakikita maliban kay Tuka at Anri. Sa pagtangkang utusan ang iba pang mga demon na labanan ang nahuli hero, hindi epektibo ang mga utos ni Tuka dahil sa presensya ng mas mataas na ranggong demon. Sa isang kakaibang estratehiya, siya ay naglagay ng pula na scarf sa mga ulo ng mga demon upang tularan ang mga high-rank demons, binabago ang kanilang itsura. Inalis ang mga damit ng tatlong babae na demon sa kanila, at isinagawa ni Tuka ang isang kakaibang aksyon, na nagsasabing ang kanilang mga katawan ay mas nakakatuwa kaysa sa torture na plano ng mga demon. Ang kakaibang aksyon na ito ay may hindi inaasahang epekto, kaya't ang mga demon ay nag-isip muli tungkol sa kagandahan ng buhay. Pumupular ang demon ni Tuka, na kinakaabangan ang atensyon ng iba pang mga demon na interesado sa paksa ng kanilang reyna. Nagtagumpay si Tuka na hikayatin ang mga demon na patunayan sila sa kanilang reyna, na lumitaw na ang mataas na ranggong demon na kanilang nakilala noon sa bayan ng mga zombie. Sa kanilang pagkikita ng reyna, nakipag-usap si Tuka dito tungkol sa kanilang magkasamang pangarap ng mapayapang mundo. Nagbigay siya ng ideyal na buhay na walang pagpatay, at inilatag ang kahalagahan ng kaligayahan. Bagamat nagnanais ang reyna ng ganitong mundo, itinatag ang kanyang tiranya na ipinataw ni Diego sa kanya, na nagdulot ng takot sa mga demon at pati na rin sa mga infernal generals na nasa ilalim ng kanyang mapanupil na impluwensya. Upang ipakita ang kanyang pangarap, inanyayahan ni Tuka ang reyna na hipuin ang kanyang ulo at makita ang ideyal na mundo sa kanyang isipan. Ngunit ito ay isang matalinong taktika, at sa pagkakataong iyon, inilabas ni Tuka ang mga maagap na aksyon na nagdulot sa kanya ng pagkakabuwal. Pagkatapos bumalik si Anri sa kanyang katawan, iniwan ang anyo ng demon, at sinubukan ni Tuka na tusukin ang reyna gamit ang kanyang espada. Ngunit biglang lumitaw ang isang itim na butas sa ilalim nila, na sumipsip sa reyna at sa demon. Agad na iniligtas ni Anri si Tuka sa pamamagitan ng mabilis na paglipat nito sa kanyang katawan. Subalit may isa pang itim na butas na sumulpot, na nagpapakita ng pagdating ng isang necromancer, ang nakatatandang kapatid ni Anri na si Friedrich. Kinuha niya ang nahulog na sacred sword mula sa sahig. Samantalang sa labas, habang inaalagaan ang mga demon na mababang ranggo, sinabuyan ng lason si Millie, na nagdulot ng pagkasunog ng kanyang mga kasuotan at iniwan ito ng hubot-hubad.
Mukhang naintriga ang mga demon sa kanyang anyo, nakilala ang kahumalingan ng mga demon sa mga magagandang hita at dibdib, kaya't nagsagawa si Marguerite ng hakbang upang ilihis ang kanilang atensyon at tinanggal ang kanyang mga kasuotan. Sa loob, ipinakilala ni Anri ang kanyang nakatatandang kapatid kay Tuka, na nagdulot ng mga agaran tanong kung bakit kasama si Anri sa grupo ng mga bayani. Tinanong ni Friedrich kung nakalimutan na ba ni Anri ang mga gawaing tao noong magbukas ang pintuan. Sumagot si Anri, na ipinapakita na ang mga pangyayaring iyon ay mga nakaraan na, at ang kanilang pangunahing layunin ay ang pag-asa sa mas magandang kinabukasan. Sumang-ayon si Tuka, na nagpapahayag ng pangunawa na ang pagkawala ng mga mahal sa buhay ng walang kabuluhan ay maaring magdulot ng hangarin na maghayganti, ngunit inilahad nito ang masamang epekto nito sa mga inosenteng tao. Ipinakita ni Friedrich na ang paghihiganti ay isang paraan upang makalakam ng mga kasamahan. Kasama si Diego at iba pang mga necromancer, ang kanilang layunin ay ang pag-aalsa laban sa mga namumunong mga maharlika at royal class, upang payagan ang mga necromancer na maghari at magtatag ng mapayapang mundo. Bagamat maganda ang kanilang layunin, ipinakita ni Tuka ang moral na questionabling mga paraan na pagsasamantala at pagpatay sa mga inosenteng nilalang. Ipinabatid ni Tuka kay Friedrich na matigas ang ulo ni Anri, at malinaw na ipinahayag na mahirap siyang kumbinsihin na sumama sa kanilang layunin. Sinubukan ni Friedrich na impluwensyahan si Anri, ngunit matigas itong tumanggi, na binanggit ang kanyang pangako kay Tuka na magtulungan sa pagliligtas ng mundo. Nilista ni Anri ang mga admirable na katangian ni Tuka, na nagpalakas ng kanyang kumpiyansa at nagpapalakas ng kanyang determinasyon sa kanilang magkasamang layunin. Habang nagpapatuloy ang mainit na diskusyon, si Diego ay biglang sumulpot sa pamamagitan ng pagsabog sa isang pader, kasama ang isa sa mga higanting infernal general demons. Nangunguna si Diego, at inuutos nito ang demon na lemunin ang parin nitong walang malay na reyna, na nagdulot ng mas matinding takot sa mga demon na nasa mababang ranggo. Sa pagmamasid sa nakakatakot na aksyong ito, nadama ni Tuka ang agarang pangangailangan na makatakas kasama si Anri at Yuna, na nauunawaan ang kanilang kawalan ng kakayahan na matapat sa kapangyarihan ni Diego. Gayunpaman, binara ni Diego ang kanilang daan, naglalagay ng entablado para sa isang labanan. Si Diego, na nagnanais ng isa pang yugto ng labanan kay Tuka, hinamon siya sa isang duel, na may pagtukoy sa kanilang nakaraang hindi tapos na laban. Gayunpaman, napagtanto ni Tuka na wala siyang armas dahil kinuha ni Friedrich ang kanyang espada. Inutusan ni Diego si Friedrich na ibalik ang espada, at pumayag silang magharap sa sagradong tore. Nagsanib na kasama ang higanting demon, sinimula ni Diego ang agarang atake kay Tuka. Bagamat sinubukan ni Tuka na kontrahin ito gamit ang espada, napagtanto niya na ang bilis ni Diego ay labis na nakakabigla. Nahulog sa kalituhan, natuklasan ni Tuka ang kanyang sarili na hindi makagalaw dahil sa karagdagang atake ni Diego. Sa isang pagpapakita ng kanyang malupit na kalikasan, nag-relay si Tuka sa isa sa kanyang paboritong taktika, ang paglalatag ng patibong, upang mapatamba si Diego. Sa ilalim ng pagbagsak, anabangan ni Ethel, ang guro ni Tuka, at ilang mga demon, armado ng mahika ng kidlat upang saktan si Diego. Gamit ang kanyang necromancy, kinontrol ni Ethel ang katawan ni Sion at ipinadala ito kay Tuka. Ang katawan ni Sion ay ipinadala sa isang mahalagang sandali sa oras nang si Friedrich ay may balak na sumali sa laban. Sa halip, ang katawan ni Sion ay sumalpok kay Friedrich, na nagdulot sa kanya ng paglipad. Sa tulong ni Ethel, agad na inilipat ni Tuka ang kanyang kamalayan pabalik sa katawan ni Sion, handa nang magpatuloy sa laban-laban kay Diego. Pinagtibay ng isa pang douse ng Soma Drops, lumakas ang mahika ni Tuka sa Antasyam. Gamit ang higanting sacred sword na Hugis Radish, isinaksak niya ito sa hindi makagalaw na katawan ni Diego, sa waring pagkamit ng tagumpay. Gayunpaman, ang kaligayahan ay maikli lamang dahil biglang nagkasira ang sacred sword na hindi inaasahan at naputol ang braso ni Tuka. Sa kabutihang palad, ang zombified na kalikasan ni Tuka ay nagpahintulot sa kanyang braso na muling tumubo. Nalalaman niya na naisip ni Diego na sinadya niyang mahulog sa patibong upang suriin ang kanyang mga kakayahan. Ipinakita ni Diego ang kakayahan na umabsorb ng kapangyarihan ng kidlat na ginamit ni Ethel kanina, at ina-convert ito sa mahika sa pamamagitan ng isang spatial gateway. Subalit, nabigo ang mga pagtatangkang atikihin si Diego dahil sa kanyang matibay na depensa. Si Tuka, mabilis sa pag-iisip, ay bumangga sa isang malapit na haligi, itinumbas ito kay Diego. Nangyari ito habang nakatuon si Diego sa pagtutok sa pag-aatake ni Tuka, at dito ay nagsimula ang kanilang pagpaplano laban sa mahigpit na kalaban.
Natutunan ni Tuka mula sa mga nakaraang pangyayari na ang paghati ng Sacred Sword sa maraming sangay ay epektibo laban kay Jego. Batay dito, nagplano sila na gamitin ang kanilang kaalaman upang pagtulong-tulungang atikihin si Jego. Nagtira si Marguerite ng isang pana sa katawan ni Jego mula sa kanyang matataas na pwesto. Kahit na mabilis na nakabawi si Jego, napansin ni Tuka na ito ay nagtatanggol lamang ng may katwiran. Nakita ni Tuka ang pagkakataon at isinaksak ang Sacred Sword sa lupa, at inilunsad ang isang atake. Gayunpaman, labis na mahusay ang depensang ipinakita ni Jego, na nagpahirap sa kanilang mga pagtatangkang umatake. Nagpatuloy ang kaluluwa ni Yuna sa pagsuporta kay Tuka mula sa itaas, at nagsisilbing tagabantay sa mga mahihina niyang bahagi ni Jego. Ngunit nagdulot ng malaking hamon ang mabilis na regenerasyon ni Jego at mga kontra niya. Ang susi sa tagumpay ay matatagpuan sa pagsasamantala sa kahinaan sa ulo ni Jego, ngunit ito ay maingat na ginugol ni Jego. Ang pagtatalo sa kanya ay magdadala ng pangangailangan para sa isang mas makabago at mas pinong pamamaraan. Sa desperadong pagsusumikap na ilabas ang natitirang lakas para sa huling atake, kinaharap ni Tuka ang isang malupit na pagsubok dahil nauubos na ang epekto ng Some Drops, na nag-iwan sa kanya na labis na nahina. Kahit na nasa kanyang kalagayan ng pagkaunti, nagsikap siyang gamitin ang natitirang mahikang lakas, subukang itusok ang Sacred Sword sa kahinaan ni Jego. Gayunpaman, hindi ito nakamit, kaya't sinugod siya ni Jego gamit ang isang malakas na sipa na nagpadala kay Tuka patungo sa pader. Wala nang galaw si Tuka, hawak ang huling lalagyan ng Some Drops sa kanyang kamay. Kahit pat siya ay nagdurugo dahil sa sobrang paggamit ng mahikang elixir, ipinakita niya ang matapang na tapang sa pag-inom ng huling bote. Ngunit, agad namuhay ang mga kahihinatnan ng sobrang paggamit. Kaagad matapos inumin ito, bumagsak si Tuka, habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Kailangan ng oras si Tuka para makabangon, ngunit dumating si Kyle, na puno ng determinasyon na pigilin si Jego at maghiganti kay Tuka. Pagkatapos sumali ni Kyle sa laban, agad niyang putulin ang isa sa mga braso ni Jego at hinihimok ito na tingnan ang paligid ng kaharian. Sa pamamagitan ng isang mata na iniluklok para sa pagsusuri, napagtanto ni Jego na ang hukbo ng mga demonyo ay natalo na ng mga karagdagan, kasama na ang Sirwela at Burlaco. Una ay tutol si Anri sa pagdating ni Kyle, dahil sa dating pagnanasa nito na tapusin sila. Gayunpaman, nagbago ng malaki ang asal ni Kyle, na naging magiliw sa pagsasalita kay Anri at nagpahayag ng pag-aalala sa kanyang mga gawaing dating masama. Kahit na sa una ay medyo mapaniwala si Anri kay Kyle, kahit na ang unang sinabi nito nang dumating ay tungkol sa pagpatay kay Tuka. Sa laban ni Tuka, nadama niya ang sarili sa isang estado ng pangarap na animoy naguguluhan ang lahat sa paligid niya. Pumasok siya sa mundo ng Sacred Sword, kung saan nagkita sila ng bayaning si Sion. Nagpasalamat si Sion kay Tuka, bagamat nagkukunwari lang si Tuka, sa pagprotekta sa mga tao at kay Anri. Ipinahayag ni Sion ang kasiyahan na natagpuan ng espada ang isang karapat-dapat na tagapagmana. Kahit na hindi lubos na nauunawaan ni Tuka, nananahimik ito, may pangamba sa paghatol ni Sion. Sa takot na mapanood ni Sion ang kanyang mga kilos, nagsikap si Tuka na umalis at tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang salamin na nagpapakita ng mga pangalan ng mga babae na may suot na medyas, na katulad ng kanyang hilig. Ipinaliwanag ni Sion na hindi niya lubos na alam kung bakit naroroon ang salamin, ngunit inirerekomenda niyang ito ay parangal para sa mga taong nag-aalay ng kanilang sarili para sa pagtatanggol ng humanity. Nararamdaman ni Tuka na parang isang kabiguan na hindi na iligtas si Yuna at pinaniwala ang patay na siya. Nagtaka si Tuka kung paano niya maaaring makuha ang kanyang gantimpala. Ipinaliwanag ni Sion na hindi pa patay si Tuka, ang mga tao ay may tatlong buhay, ang espiritu sa ulo, ang kaluluwa sa puso, at ang katawan na nagdadala sa kanila. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin si Tuka ang kanyang espiritu, habang ang kanyang katawan at kaluluwa ay nasa mobile coffin. Ang pagpasok ni Tuka sa mundong ito sa pagitan ng buhay at kamatayan ay sanhi ng pagkapagod ng katawan ni Sion, na hinihikayat ng desperadong pangangailangan ni Tuka na iligtas ang mundo. Ipinaliwanag ni Sion na nagkamali ang Holy Sword sa antas ng mana ni Tuka habang nagkakaroon ng pag-akyat baba ng iyong mata ni Marguerite. Tinulungan ni Sion si Tuka sa kanyang paraan palabas, ngunit ipinaalala sa kanya na maaari siyang pumili na manatili sa mundo na iyon kung masalimuot ang labas na mundo. Gayunpaman, pinili ni Tuka na bumalik dahil may pangako siyang kailangang tuparin, ang pagliligtas kay Yuna, na ang mga hita lang ang nawawala sa Sacred Sword World, kaya't hindi ito karapat-dapat na manatili. Sa labas, umiiyak si Yuna at nagbigay ng pangako na kung maaari lamang bumalik si Tuka sa buhay,
papayagan niya itong isuot ang maraming medyas sa kanyang mga hita at hayaang himayin ito ng higit sa 100 na beses. Pagkatapos magsalita ni Yuna, bumalik si Tuka mula sa Sacred Sword World na puno ng buhay. Ipinakiusap niya kay Anri na palayain ang kanyang katawan mula sa mobile coffin at etusok ang Holy Sword sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging pamamaraan, ang katawan ni Tuka, na kinapupusan ni Sion sa anyo ng espiritu, ay nagsagawa ng biglaang atake kay Jego. Si Jego, labis na naguguluhan, ay hindi makapaniwala sa kung ano ang naganap at patuloy na nagmumura. Nagpatuloy si Sion sa paghihiwa ng katawan ni Jego, piraso-piraso, bago ito lumundag at pinuputol ang magic crystal sa ulo ni Jego. Si Jego, malapit nang gamitin ang kanyang ultimate na galaw, ay naabala ni Kyle. Nakakuha ng pagkakataon si Tuka at nagmadali upang kuhanin ang magic crystal. Sa Holy Sword sa kanyang kamay, isinaksak niya ang talim nito ng diretso sa ulo ni Jego, na nagresulta sa kanyang pagkasira bago pa mag-transform si Yuna bilang isang demonyo. Matapos mapatamba si Jego, nagbalik si Yuna sa kanyang normal na anyo. Si Jego ay nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng teleportasyon papunta sa kagubatan, na may kasamang pangarap na makaganti kay Tuka balang araw. Gayunpaman, ang dalawang demonyo na nakakita sa kanya noong kinain niya ang kanilang reyna ay agad siyang hinati-hati, na nagpapataw ng kanyang kapalaran. Si Tuka ay opisyal ng kinikilala bilang isang bayani at mainit na tinanggap ng lahat, lalo na ng mga babae na hindi makakuha ng sapat sa kanya. Si Yuna, nagmamalupit, bigla na lamang kinuha si Tuka sa kamay upang tuparin ang kanyang pangako ng 100 na hinayupak na pahaplap-lap sa mga hita. Sa gabi na iyon, habang buong kasiyahan na nag-aabang si Tuka sa mga hita ni Yuna sa kanyang natural na anyo, napagtanto niya na may ibang plano si Yuna, may suot siyang bikini, hindi eksakto ang inaasahan niya. Nang siya ay magtanong, sinabi ni Yuna kay Tuka na tanggalin ang bikini kung iyon ang nais niya at gawin, sa halip, ang kanyang nais. Hindi makapaniwala si Tuka na nangyayari ito, nasa pagitan na siya ng pag-angkin at paghahagod sa mga hita. Ngunit bigla niyang naalala na si Sion, na nasa Sacred Sword World, ay palaging nagmamasid sa kanya tulad ng ipinangako. Upang maiwasan na masilayan ni Sion ang kanyang mga aksyon, tinapon ni Tuka ang Holy Sword sa labas. Agad na umalis si Yuna nang malaman niyang pinagmamasdan siya ni Sion at tinitignan ang kanyang likas na anyo. Sa ibang mundo, may pulbos ng ilong si Sion dahil sa magandang katawan ni Yuna. Kinabukasan, pansamantalang lumabas si Sion mula sa espada, at itinuro ang bagong bayani at ang koponan sa mga susunod na hakbang ng kanilang paglalakbay. Hindi pa nila kayang harapin ang Hell's Gate, dahil sila ay labis na mahina para harapin ang hukbong demonyo na naghihintay doon. Ang kanilang pangunahing layunin ay palakasin ang kanilang mga mahika at madagdagan ang kanilang mana. Anuman ang mangyari ay iiwasan nila ang mapanganib na Soma drops sa proseso. Ang pagpapalakas ng kanilang mga mahika at paglalagay sa pinto papuntang impyerno ay nagdudulot ng kakaibang paglalakbay, at nagsimula silang maghanap ng sage na magtuturo sa kanila sa mga hakbang na ito sa tulong ni Kyle at isang witch na nagngangalang Dorothy.